Nagumpisa na ang summer session ng Korte Suprema sa Baguio City at sinalubong agad yan ng protesta. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Joash Malumban live mula sa Baguio City. Joash. Tama ka dyan, Pinky. Umaga pa lang, sinalubong na agad ng protesta dito sa opisina ng Korte Suprema sa Baguio City. Nagmarcha ang Health Alliance for Democracy para ipanawagan na ideklarang illegal at unconstitutional yung pagtatransfer ng almost 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Ngayong araw, inilunsad ang fourth round ng oral arguments ukol dito. Kasama sa mga dumalong petitioners, sina Nery Colmenares, isang Bayan Coalition representatives tulad ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales at si Dr. Mingguita Padilla sa ilalim ng grupo ni na Senator Coco Pimentel. Hiling daw nila, sana'y mabigyan na ng resolusyon ng oral arguments at maibalik sa PhilHealth ang pondo. Ayon naman kay Colmenares, mahalagang sumalig sa petitioners ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Kung matatalo raw kasi sila, magkakaroon ng justification ng pamahalaan na kumuha ng pondo sa iba pang mga government-controlled and owned corporations tulad ng GSIS at SSS. Kasama sa mga pinagtatalunan ngayong araw ay kung special fund daw ba ang sin tax. Ito yung mga excise tax mula sa mga umano'y harmful goods tulad ng tobacco, alcohol at sugary drinks. Sa ilalim ng sin tax reform law kasi, 80% na ma-generate na pondo dapat mapunta sa healthcare. Partikular na sa PhilHealth subsidy na magiging pondo ng indirect contributors tulad ng mga PWD at indigenous people upang masigurong mayroon din silang natatamasang healthcare. Kung ganito raw na earmarked o nakatakda na ang malaking bahagi ng sin tax sa isang o sa PhilHealth subsidy, maaari raw itong pumasok bilang special fund na ayon sa batas, hindi pwedeng galawin ng pamahalaan. Sa unang pagkakataon din, Pinky, personal na dumipensa kanina sa Department of Finance Secretary Ralph Recto. Ayon sa kanya, temporary at common sense action lang naman daw na inilipat yung pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury dahil galing daw sa pandemya ang bansa at nagre-recover pa tayo economically. Bukod pa riyan, hindi lang din daw PhilHealth yung tiningnan na lang GCC o GOCC na pinag-aaralan ng DOF ukol sa reserve funds. Ito raw yung napili nila dahil ayon sa kanya, umabot daw sa 183 billion pesos yung mga surplus funds o unused funds ng PhilHealth. Pero pauna na rin niyang sinabi o pauna na lang sinabi ng pamahalaan na handa naman daw silang ibalik yung pera sakaling ipag-utos ito ng Korte Suprema. Pinky. Joash, so kailan ang susunod na oral arguments at ano kaya ang aasahan natin dito? Nako, Pinky, bukas at kung necessary raw hanggang Friday magko-cover pa tayo dito ng mga susunod na rounds ng oral arguments patungkol dito sa PhilHealth fund transfer issue. Maraming mga legal arguments na ipresenta yung Korte Suprema kanina ukol sa legalidad at constitutionality ng paglilipat nga ng pondo. So ilang mga provision dito, sinight nila yung Universal Healthcare Act. Bukas inaasahan natin na maririnig natin yung panig naman ng Department of Health. Dahil pauna na rin nilang sinabi sa mga unang oral arguments na yung mga pondo naman daw na i-transfer, nagamit naman daw sa mga health sector projects tulad ng mga emergency medical funds at iba pang mga medical assistance funds. Ayon naman daw sa kanila, yung ibang mga pondo naman na inilipat, marahil ay sa unang tingin, hindi naman daw makakatulong yung mga halimbawa ay mga projects tulad ng bridges, mga kalsada. Pero ayon sa kanila, ito daw ay nakakatulong upang mailipat or yung ma-transfer yung mga patients na nangangailangan ng medical healthcare. Napaka-importante ang magiging desisyon ng Korte Suprema hinggil dito. Maraming salamat sa iyo, Joash Malumban, nag-uulat ng live mula po sa Baguio City.